Sa pagharap ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pagdinig ng Senado, di naiwasang magkasagutan sila ni Senator Risa Hontiveros. Partikular na pinagtalunan ng dalawa kung tumatayong abogado nga ba si Roque ng Lucky South 99, isa sa mga Pogo Hub na ni-raid kamakailan. Let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. Do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any Pogo for that matter? I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other Pogo. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa Pogo sa Porac. Yes or no? Totoo po yun. Nakipag-meeting ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary. Lalo pang uminit ang balitaktakan ng dalawa. Ang ilang senador di naman nagustuhan ang inasta ni Roque. Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, you already assume... Hindi naman ako nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin yun. Pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. As far as I know po... Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. Pwede lang, 4 na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate. The Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate. Excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. Isa pa sa naungkat sa pagdinigang operasyon ng mga otoridad sa isang bahay sa isang subdivision sa Benguet. Ayon sa Bureau of Immigration, 2 foreign nationals ang naaresto, isang babaeng Chinese at isang lalaking Cambodian. At base sa impormasyon na nakuha ng BI, sila ay dawit umano sa Banbantarlac, Pogo na ni-raid din ng mga otoridad kamakailan. Ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, sa inyo ba yung bahay na yan? Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. Hindi pa rin lumulutang si suspended Mayor Alice Guo sa pagdinig sa kabila ng arrest order laban sa kanya. Kaya naman ang ilang senador dismayado na. Sabi ng BI, nasa Pilipinas pa rin si Guo. The chairperson, Madam Chairperson, has made statements that Mayor Guo has been very active on Facebook. Hindi niyo ba matrace yan? Yung IP address niyan? Efforts are being done by our cybercrime group. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Yes, sir. We will do our best. Inusisa naman ng mga senador ang magiging hakbang ng pamahalaan sa mga maapektuhan ng pagban sa Pogo. Kasi nung nagbigay ng direktiba ang ating Pangulo na dapat wala ng legal o illegal na Pogo, naglabas din ng statement na maraming apektado dito. So we're starting with Dole. Secretary Benny Laguesma and I are having lunch tomorrow. And we will be discussing the status of the close to 40,000 who will be displaced. And on Thursday, I just got word prior to the hearing that Secretary Boying Remulla is calling for a meeting together with PAGCOR, the PAOK, TF, the Bureau of Immigration, and the Department of Justice. Nagsalita na rin sa pagdinig si Nancy Gamo na sabi niya ay freelance accountant siya ni Guo. Kliyente niya raw dati si Mayor Guo pero per transaction basis o per project lang. Ma'am, nasabi niyo ho kanina na
since 2012, kliyente nyo na ho si Alice Guo. Tama po ba? Yes, sir. Hindi ho pamilya niya, but si Alice Guo. Si Alice Go lang. Oo. Pero doon po sa isang pagdinig namin, nung pumupunta pa siya dito, flatly dineny niya nakakilala ho kayo. Sinabi niya na hindi kayo magkakilala. Ano masasabi niyo ho doon? Nagsisinungaling po siya. Si Alice po, syempre kliyente ko po siya. Ngayon, siya yung nag-refer sa akin. Ang kausap ko mismo sa Hongsheng, siya rin mismo. And then, please assist yung tauhan niya. For every document na kailangan ko para sa incorporation ng company, yung tauhan niya ang nagpro-provide sa akin. Okay. Kalaunay pinalaya rin ng mga senador si Gamo na nauna ng pinatawan ng arrest order. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.